Okay, isang mapagpalang gabi ng linggo sa ating lahat mga ginigiliw naming mga manonood at taga-subaybay ng ating ministry, ang ayon sa nasusulat ministry, ang inyo pong abang lingkod at kapatid kay Kristo, Brother Denmar Santiago, ang muling makikita ninyo sa inyong mga screen, mga kapatid. Kamusta po? Na-miss po namin kayo dito sa ating ministry, no? Dito sa ating weekly live stream. At pagpasensyahan nyo na yung ating hiatus. Teka, ayusin lang natin yung ating camera. Pagpasensyahan nyo na o paumanhinan nyo na yung ating hiatus, mga kapatid, nitong mga nakaraang linggo, no, isang buwan, humigit actually, no? At huli tayong nakita sa live noong May 18 or May 19 kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid. So halos isang buwan na, no? Kasi actually June 16 na ngayon, mga kapatid, no? So isang buwan po tayo na natigil sa ating pagla-live sa gawa po ng may problema po sa ating Facebook page, no? Hindi po siya makita ng mga nanonood sa atin, no? Kapag po after ng live, hindi na po siya napapanood. No, nawawala po sa page or nadidelete sa hindi po namin alam na kadahilanan. Baka siguro sa copyright po. Kaya yung aming introduction, mga kapatid, ay ni-mute namin, no? Upang hindi siya mabasa ni Facebook kasi sa panahon ngayon ay talaga namang mahigpit si Facebook sa pagpapatupad ng kanyang polisiya, no, dito sa Facebook, mga kapatid. At ngayon po ang aking kagalakan, mga kapatid, na i-welcome kayo sa ating bagong episode ng Ayon sa Nasusulat, Gabay sa Pag-aaral Ministry, mga kapatid. Ano? So, ang inyo pong abang lingkod ay naghihintay sa ating mga partners, ang ating mga kapartners sa ating programa na sina Brother Mark Joval B. Reyes, si Brother Jason Dignos, and si Brother Noel. Okay? So, sila po yung ating mga kasama sa programa. And hopeful ako, mga kapatid, na maya-maya ay naririto na ang ating mga kasama, mga kapatid. So, sa ating bagong episode ngayong linggong ito, mga kapatid, ay tatalakayin natin ang isa sa mga hot issues, no, sa ating iglesia. Sabi nga ng ating mga elders, no, ito ay debatable topic, no, within the Adventist circles, mga kapatid. Itong vegetarianism, no, ito daw ay debatable. Actually, mga kapatid, for me kasi hindi ito debatable. Kung tayo ay guided lamang ng ating church official position, hindi naman po talaga siya issue. Pero bago po tayo dumako sa ating programa ngayong gabing ito, syempre, ihingi natin ang gabay ng ating Ama na nasa langit. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, may likha ng lahat ng mga bagay at may-ari na ang mga buhay. Panginoon, maraming pong salamat sa biyaya ng buhay at sa karunungan na iyo'y pagkakaloob sa inyong abang lingkod, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang aming gagawing pagpuprograma ngayong gabing ito ay makatulong sa pagpapatibay na pananampalataya ng mga kapatid. Habang iniintay ngayon namin ang iyong muling pagparito at pagkuha mo po sa amin mula sa sanlibutan ito at pagdala sa kahariang ipinangako niyo po sa amin, Panginoon. At Panginoon, naway gamitin ninyo ang programang ito upang makapagdala ng maraming kaluluwa sa inyong paanan, Panginoon. Sapagkat ang inyong abang lingkod at ang ministry na ito, Panginoon, ay iniaalay po namin sa inyo at
at upang mapapurihan ka, maluwalhati at mabigyan ng parangal, Panginoon, sapagkat tanging sa iyo lamang ang lahat ng kadakilaan na sa amin ay pinupol, Panginoon. Dapat sa iyo lamang po at hindi po kami at kanila mapakinggan at makita sa programang ito. Kundi kayo po, Panginoon, na nangangaral ng iyong dakilang mga katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon. Sumasampalataya kami na nadinig niyo po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Okay, so muli po sa mga bagong tune-in lang sa ating programa, mga kapatid, ay welcome ko po kayo sa ating bagong episode ng Ayon sa Nasusulat Ministry, mga kapatid. So kung kayo po ay nagtataka kung bakit ako po ay mag-isa, maya-maya lamang po ay darating yung ating mga kasama, mga kapatid, no? At ang ating topic ay about sa mainit na issue, no? At bago ko magpasimula, mga kaibigan at mga kapatid, no, ay aming ipinababatid, no, yung aking pasasalamat sa lahat po ng bumati sa aking kaarawan, no, gayon din sa pagpapatuloy at sa pagtanggap o pag-imbita sa akin ng Kaunlaran Center, Seventh-day Adventist Church, diyan po sa tawag din, diyan po sa Malabon, no? So, iyon po mga kapatid, no? Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin, sa mga elders, no? At tayo naman din ay nangako, mga kapatid, sa ating mga kapatiran diyan na magkakaroon tayo ng live stream. Naway, sana makaabot sa Malabon yung ating live stream ngayong gabi at makapagtanong kayo ito sa ating live stream. Ano? So, mga kapatid, ito po yan, no? Kaya po nagkaroon po ng issue na dapat supposedly, hindi naman talaga issue sa ating iglesia, no? Na meron tayong kaganapan kahapon sa ating iglesia na pinaglingkuran na nire-require umano ang vegetarianism. Nakako, bumalik na daw tayo sa original diet, no? Na kasama daw, kasali daw sa last day events ang sabi ang vegetarianism. Kasi ang vegetarianism daw, ito daw ay original na pagkain ng tao at dapat daw healthy tayo. No? At sabi ko ako dito, no, nung mga Adventist na extremist, no, extremist kasi tawag natin diyan na dapat daw ito ay nire-require sapagkat ang pagkain ng flesh meat ay ipinahintulot lamang after the fall. At alam naman po natin na after the fall, yung buhay ng tao ay naging makasalanan at yun nga yung dahilan na symbolizes daw ng pagkakasala ang flesh eating, no? Ngayon mga kapatid, gusto ko pong umpisa ng ating talakayan sa topic na ito, no? Yan. Gusto ko pong umpisahan sa topic na ito, mga kapatid. Ano nga ba yung vegetarianism na ating sinasabi? Dahil kanina pa po natin sinasabi ito no? Yung vegetarianism, mga kapatid, according po dito sa Wikipedia, ano? Okay. According po sa Wikipedia, it is the practice of abstaining from consumption of meat. And it may also include abstaining from eating all the products of animal slaughter. Many people object to eating meat out of respect for sentence of animal life. Such other motivation here been credited under various religious belief as well as animal right allocation.
Okay, so ito po according po sa Wikipedia. Sa Wikipedia mga kapatid, ang sabi ito daw ay pag-iwas, abstain, pag-iwas sa pagkain ng lamangkati ng hayop. No, sa makatuwid mga kapatid, sabi dito sa Wikipedia ay ito daw ay ang pag-iwas sa pagkain ng animal slaughter o yung pinapatay ng mga hayop. Natandaan kasi natin meron kasi silang binabanggit na huwag kang papatay. Ang sabi kasi huwag kang papatay. No, pero ito mga kapatid, saan ba nakapatungkol itong sinasabing huwag kang papatay? Ito ba sa hayop ba ito yung huwag kang papatay? Kasi mga kapatid, ganito yan eh. Gusto ko pong linawin ito. Yung utos ng Diyos na huwag tayong papatay dito sa Biblia ha, yung utos na huwag tayong papatay, saan po yan nakatungkol? Yan po ba ay sa tao o yan po ba ay sa hayop? Ang sagot po mga kapatid, yan ay sa tao. Kasi kung iyan po ay ilalagay natin sa hayop, mga kapatid, papaano na lamang yung ating ceremonial law? Yung tinatawag nating ceremonial law, yung pagpatay ng mga kambing, lamb, or what you call that? Cow, no? Oh. So, meron kasi sa lumang tipan, sa Levitico 16, di ba, yung Day of Atonement. No, yung kailangan papatay ng hayop na pangpalubag loob o pangwaksi ng kasalanan, no? Na siyang inaaninuhan ng pagkamatay ng ating Panginoon na siya'y kordero ng Diyos na nagbibigay nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, mga kapatid. Kaya, di ba? So, ayan, welcome natin yung ating kasama, ating kapartner sa ating programa, Brother Mark. Ayan, so, nagtatalakay tayo dito, Brother Mark, ng ating, mainit itong issue, pero bago kita papasukin doon sa issue, doon sa ating discussion, ay bumati ka muna sa ating mga nanonood. Isa pong maligayang panonood mga kapatid. Nawa ang pag-aaral pong ito ay maging biyaya po para sa inyo at maunawaan po ninyo ang kahalagahan ng pag-aaral po ngayong gabi. Okay, salamat. Partner. Ayan. So, salamat partner sa iyong pagbati, no? Ngayon, inumpisahan natin partner yung pagtalakay ng mga objection kasi sabi nila, 'di ba? Huwag kang papatay. Kasi according nga dito sa Wikipedia, ito daw ay pag-iwas. Sabi ng Wikipedia no? Vegetarianism is a practice of abstaining from consumption of meat, no? Dahil daw, it may also include abstaining from all the products of animal slaughter. Bakit daw? Kasi nga, many people object from eating meat out of respect for sentiment of animal life. No, lagi nilang sinasabi yan yung huwag kang papatay, no? Kasi, di ba, nandiyan nakalagay sa utos nga naman, huwag kang papatay. Okay. So, paano yung sacrifice na ginagawa sa Old Testament na pumapatay ng cows o kaya ng lamb para i-sacrifice for the atonement of sins. So, paano yun? So, big sabihin, mali pala ang Diyos sa pag-uutos na pumatay ka ng lamb para sa iyong kasalanan at ihain mo sa sanctuary. So mali pala yun kasi hindi pala pwede tayong pumatay ng hayop tapos yung pagpatay ng hayop na yun, ikukonsidera mo yung buhay nun. Kasi sabi dito sentiment to animals life.
Okay. Ayan. So, nawala ba ako? Ayan. Nawala ba? Okay. So, ayan. So, yun ang tanong natin, partner. Paano kaya yung pagpatay o pag-slaughter ng hayop sa Old Testament? Ibig sabihin, mali na ang Diyos kasi hindi pala pwede mag-slaughter ng animal sa Old Testament, partner. Kasi sabi, flesh, ang pag-iwas sa flesh ay yung pag-iwas din sa pagpatay sa animal. Ano kaya klaseng argument yan, partner, dito sa makukuha natin sa Wikipedia no, about sa vegetarianism? No? May dadagdag ka ba na argument? Kasi kino-consider nila yung buhay ng hayop eh. Di ba? Oh. So, naawa sila doon sa hayop, huwag doon patayin. So, ano na lang yung kakainin mo? Oh. Nabalik na ba ako? Yan. Okay, so tuloy tayo mga kapatid, gaya ng ating tinatalakay, no? Okay. So dito sa encyclopedia, ang sabi ng encyclopedia mga kapatid, vegetarianism refers to voluntary abstinence from eating meat. Okay? Vegetarianism refrain from eating meat for various reasons, including religious beliefs and ethical norms, no? So, yun nga, no? Is it either religious belief or ethical norm? Yun nga yung kinoconsider na yung buhay ng hayop. Mga kapatid, ito ha, unang-una sa lahat, kung ipagbabawal natin yung pagkain ng lamang kati, okay? Para ito pakinggan ng mga Adventist na extremist, yung mga kapatiran natin extremist sa vegetarianism. Dito muna tayo sa Bible. Okay? Dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 1. Pakinggan niyo po ito ha. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay ang iba'y tatalikod sa pananampalataya at sa pamagitan ng mga mapandayang espiritu, pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa aral ng mga demonyo. Ano yung aral ng demonyo? No, ang sabi diyan, kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat at mga sumasampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Mga kapatid, yung pagbabawal pala ng mga pagkain nilalang ng Diyos. Ito pala ay aral ng demonyo. Ito po ang tanong ko, no? Ang argument po kasi, inalaw ng Diyos na kainin ang animal flesh after the flood. So maliwanag, nilalang ito ng Diyos para kainin. No? Inalaw ito ng Panginoon, nagkaroon ng exception ang Panginoon na ito'y kainin. Okay? So ngayon, ito tanong natin Ang tanong natin dito, ang mga hayop bang ito, katulad ng manok, ng baka, ng kambing, o sige, tatlo muna. Tatlo muna manok, baka, at kambing. Ito ba'y nilalang ng Diyos upang maging pagkain? Kasi pinagbabawal nila No? Sabi, balik na tayo sa original diet. No? Kesyo ang mga hayop na ito ay pinakain lang after the flood. No? Na kasali daw sa last day events itong vegetarianism at dapat healthy daw tayo, ganyan. Is a sign of the God's people na vegetarian, hindi ka kapag hindi ka vegetarian. So, tama ba yung ganong reasoning? Samantalang nakalagay dito, yung pagbabawal sa mga pagkain nila lang ng Diyos, aral ng demonyo. So,
tingnan natin kung anong official position ng church kasi baka mamaya ang dala natin aral ng demonyo. Tama ba ako, partner? Tama kapatid, tama. Narinig mo ako kapatid? Wala na. Mahina ang signal mo, Brother Denmar? Okay, yan. Pagpasensyahan nyo yung ating nawawala-walang signal, ano? So, ano ba partner ang masasabi mo bilang introduction dito sa ating tinatalakay na vegetarianism, no? Yan. Ano ba yung masasabi mo diyan? Narinig po ba ako, Brother Denmar? Ano ko lang, Oo, may check ko lang. dinig. Sa akin po mga kapatid na ano po, pag-aaral ng ating pong fundamental belief at sa atin pong isa ng ating church ay wala naman pong issue ang pagiging vegetarian pagdating sa salvation, Brother Denmar. Kasi sila lang naman ang nagpapalabo nito. Yun ang problema eh. Kaya sana po mga kapatid ay maunawaan natin yung kahalagahan po ng vegetarianism at yung salvation mga kapatid. Kasi hindi po sila mga kapatid, tawag dito, wala po yung connection yung tinatawag nating salvation sa vegetarianism. Ang tanong, bakit po ba binabanggit sa aklat po ni kapatid na Mrs. White yung vegetarianism? Kasi yun ang ang center of issue nila Brother Denmar eh. Yun ang ginagamit nilang tawag dito reference para katotohanan na yung vegetarian lang daw ang maliligtas ayon sa kanilang argument. Pero hindi po yung totoo mga kapatid. Dahil ang purpose po ng vegetarianism ay para po maging malusog at maingatan yung ating katawan. So yun po yung atin pong paunang pananalita, Brother Denmar, tungkol doon sa kahalagahan ng vegetarianism. Sige po, back kayo kapatid.
Okay, ayan. Kasi umuulan yung sa ating side, ano, mga kapatid, ano. At ngayon, nakakaranas tayo ng hanging habagat. No? Talagang matindi ang hanging habagat na ito. Ano? So, tuloy tayo doon sa ating tinatalakay, mga kapatid. Naway naging malinaw sa atin. No? Kasi ginagamit nilang argumento ito mga libro-libro ni Mrs. White. No? At totoo lang, mga kapatid, alamin muna natin yung definition ni Mrs. White. Kung ano ang ibig niyang sabihin sa vegetarianism, mga kapatid, no? Hindi po kasi sinabi natin vegetarianism, balik na tayo sa diet. Huwag na tayong kumain ng manok, ng baka, no? Ng kambing. Huwag na tayong kumain ng ganun. No, kasi hindi naman healthy. May mga nakikitang mga tayong mga napapahamak na ospital dahil sa pagkain ng flesh eating, no? Pero tingnan natin kung ano yung definition ni Mrs. White. No, according dito sa Brighton Camp meeting, no, reply 99 noong 1994. Ang sabi ni Mrs. White ganito. Okay. All are vegetarian, many abstaining wholly from the use of flesh food, while others see it as only the most moderate degree. No? So according kay Mrs. White, mga kapatid, ayon sa kanyang letter, pagka sinabi niyong vegetarian, it is not a whole. Hindi siya kabuuan na talagang hindi ka nakakain ng flesh meat. Ulitin natin yung misinformation na pagka ikaw ay vegetarian, hindi ka nakakain ng flesh meat. So, eto mga kapatid, patunay ito na si Mrs. White kumakain pa rin ng flesh meat. Nireduce niya nga lang eh. Yan po yung aking naging sagot dun sa ating kapatid na si Sister Emily sa Kaunlaran SDA Church na nakaraan ay dinalaw natin. No? At sana nanonood yung ating mga elders sa atin, no? At susunod, no? Katulad dito mga kapatid, yung sinabi ni Mrs. White dito, no, abstaining wholly from the use of flesh meat, while others, may iba others. So ano yung others na yun? Ang sabi, most moderate degree. Ibig sabihin, yung moderate, no, kumbaga sa alak, 'di ba, partner, kumbaga sa alak, merong malakas uminom at may hindi malakas uminom, tama? 'Di ba? Drink. Sige, partner. Tama yung kapatid na tinutukoy mo. Medyo hindi lang kasi nila naintindihan yung salita dito na vegetarian eh. Pero dito po mga kapatid ay binabanggit na ang sabi dito sa ano po mga kapatid sa sinusundan natin, ulitin ko yung sinabi ni kapatid Denmar, yung sinabi ditong all are vegetarians, many abstaining wholly from the use of flesh food, while others use it in only the most moderate degree. So, ganun mga kapatid ang point dito na may mga kumakain po ng ng karne, occasionally lang, Buddy Denmar at mga kapatid. At ang iba naman po, ang sabi dito ay tawag dito, patuloy silang kumakain ng ng gulay, mga kapatid. Ang iba naman kumakain ng gulay sa tahanan. Sa practical na po ito mga kapatid, sa tahanan, pero pag may okasyon, saka lang sila kumakain ng karne. So may mga ganun pong puntos ditong binabanggit po si kapatid na Mrs. White, Buddy Denmar at mga kapatid. Back to you, kapatid. Hindi pala totally iniiwasan. Hindi pala totally iniiwasan lang. Kaya nga mga kapatid, pag ako in-invite sa church, lagi ko sinasabi, tanong sa akin ng elder, bro, vegetarian ka ba? Yes, vegetarian ako. Ako makain po ako ng talbos ng baka.
Ganyan po yan eh. Mga kapatid, ano? Oh. Ngayon, siyempre, katulad po ng Bible, okay, pasok po natin yung theology. Okay. Ang Bible is tinatawag nating formative. Formative. When you say formative, mga kapatid, ito ang pinaka-standard of faith. Kaya nga sabi ni Mrs. White, babalik at babalik pa rin tayo sa Bible, mga kapatid. Hindi po pwedeng hindi. Kasi, Bible is our only source, no? Okay, basahin natin. Okay. Ang sabi dito ni Mrs. White, sa kanyang sulat, mga kapatid, tingnan ninyo kung sino pa rin ang authority na itinuturo ni Mrs. White, no? Okay. Sabi dito ni Mrs. White, nung matanong siya tungkol sa authority niya, tungkol sa Bible, ano ang sabi niya, mga kapatid? Okay, ang sabi niya ito, no, Counsels for the Church, page 29. No? Okay, sabi niya dito, the writings elevate the law of God and overlead men, lead men and women in the Bible as its entirety. No? We point the Bible as the sole role of faith and practice and to the great light in which my writings. No? So maliwanag, sole, nag-iisang authority ng Bible, nag-iisang authority ang Bible at hindi ang SOP, mga kapatid. Ngayon, pagdating sa SOP, sa spirit of prophecy, katulad lang ito ng Bible eh. Na ang Bible kailangan ng context. Okay? So, pagdating sa interpretation ng mga sulat ni Mrs. White, we take into context. Okay? We take into context. Halimbawa, halimbawa ko po sa inyo Halimbawa ko po sa inyo. Ito po, puntahan natin we take it as a context. Okay. Katulad din to Okay. Ang sabi dito, mga kapatid, ito. Sabi niya dito sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 139. Sabi po dito, in her 1969 declaration, she make it clear that we are not to make the use of flesh, flesh food as a test of fellowship. Mga kapatid, hindi po pala ito pwede gawin, mga kapatid, na batayan. Ang sabi ni Mrs. White sa Testimonies for the Church, hindi pala ito pwede maging batayan na hindi ka na SDA kapag hindi ka vegetarianism. Hindi pala ito ang test of fellowship. So it is not applicable to all. Huwag nating i-require sa lahat yung vegetarianism, mga kapatid. No? Lalong-lalo na, may tatanong ako kay partner, ikaw ba? Kasi nabanggit mo yung 28 fundamentals natin. Okay. Sa 28 fundamentals ba natin sa pagbabasa mo, partner, may nabasa ka ba ni isang sulat ni Mrs. White sa fundamental beliefs natin? Yung sulat ba ni Mrs. White ay doktrina natin? Medyo naputol ka, kapatid. Naputol. Medyo mahina kasi yung signal mo. Paulit nga, kapatid. Oo. Yung sulat ba ni Mrs. White doon, di ba, nag-check ka ng 28 fundamental beliefs natin? Yung sulat ba ni Mrs. White ay doktrina natin o nasa loob ba yan ng 28 fundamentals? Kasi maraming ginagawang doktrina yung SOP eh. Maraming gumagawa niyan. Wala po, mga kapatid, tayong doktrina pagdating po sa vegetarianism, mga kapatid. Wala po yan sa ating fundamental belief. So yun po lang, mga kapatid, ay isa po sa mga counsels ni kapatid na Mrs. White para po mapangalagaan natin yung ating katawan. At yun naman po, mga kapatid, ay bahagi po ng Three Angels message. Kung papansinin po natin yung Revelation chapter 14, verse 7, ay may binanggit po doon na matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya. At
sa aklat po mga kapatid ng ng 1 Korinto, kung mapapansin po natin, paano tayo makapagbigay ng kaluwalhatian sa atin pong Panginoon? Ang sabi doon mga kapatid, pansinin po natin ito. Babasahin ko po, partner, yung 1 Korinto, Kapitulo 10, talatang 31. Bilang susog doon sa 14:7 ng Apokalipsis. Ang sabi po dito mga kapatid, kaya kung kayo'y nagsisikain man, nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. So ibig sabihin mga kapatid, yung patungkol po sa usaping vegetarianism, mga kapatid, ay yun po mga kapatid ay tinatawag nating pag-iingat lamang mga kapatid sa ating katawan. At yung ating katawan mga kapatid, kapag ito po ay malusog, ay wala pong hadlang sa atin pong pagpupuri sa atin pong Panginoon. So yun po ay payo mga kapatid, counsels. Wala po yan mga kapatid sa 28 fundamental belief na doktrina po ng Seventh-day Adventist ang vegetarianism. So yun lang po, Brother Denmar, yung ating pong kaunting karagdagan tungkol doon sa katanungan. Nadinig ninyo yung sagot ng aking partner, no? Ang sabi naman ni Mrs. White, okay, ang sabi ni Mrs. White, dito sa the gift of prophecy, page 38, no? Sabi dito, they also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and doctrine must be guided, no? So lahat, no, mga kapatid, sabi dito, ang sole role of faith ay ang Bible. Now, early writings, page 76, no? I recommend to you, dear reader, the Word of God is the rule, no? The rule of faith and practice. By that Word, we are to be judged, mga kapatid. So, according nga talaga kay Mrs. White, mga kapatid, ang kanyang sulat ay hindi doktrina. Saan lang tayo kukuha ng doktrina? Sa Biblia, mga kapatid. Wala nang iba. Kasi ang Biblia ay magagamit sa pagtuturo, no? Ikalawang Timoteo 3, kung hindi ako nagkakamali, partner, no? Yung sinasabi ni Pablo na ang Biblia ay magagamit sa pagtuturo at sa pamumuhay ng kabanalan bilang isang tunay na Kristiyano. Yung SOP po mga kapatid, ito ay ikalawa lamang. Hindi po ito priority. Hindi tayo katulad ng Iglesia ni Manalo na pati pasubo, doktrina. Okay? Hindi tayo ganon. Nakatulad ng RCC, meron silang katisismo na yun ang sinusundan nila. Hindi tayo ganon. Hindi rin tayo Mormons na merong Book of Mormon na yun ang susundin natin. No, hindi tayo ganon. Okay? Tayo ay sola scriptura. Okay? Sola scriptura. Sabi pa nga dito ni Mrs. White sa The Great Controversy, page 325, no? But God will have a people upon the earth to maintain the Bible and the Bible only as the standard of all doctrines and the basis of all reforms. Kaso yung reform, nag-reform sa spirit of prophecy, hindi sa Bible. Sabi dito ni Mrs. White, Bible only is a standard of all doctrines. Maliwanag, no? Na si Mrs. White, ang sabi niya, sa Biblia lamang, ito lamang ang ating basihan ng ating doktrina. So wala nang iba. Ngayon, kung sasabihin ninyo, puntaan natin yung doktrina. Sa 1 Timoteo 4, masasagot natin kay kapatid na Mark, sa ating partner. Sa 1 Timoteo 4, kanino bang aral? Yung kanina binabasa ko, kaninong aral yang pagbabawal ng pagkain ng lamangkati? Kasi yan yung total abstinence sa lamangkati o sa meat. Kaninong doktrina yan? Sa Diyos ba o sa demonyo?
Paputol-putol ka, kapatid. Oo nga, oo nga. Pakiulit Yung na, ating kapatid. yung pagbabawal sa pagkain ng lamang kati. Oh. Kaninong aral 'yan? Sa demonyo o sa Diyos? Kasi ang sabi ni Mrs. White, ang basihan ng doktrina, Biblia lamang. Ang tanong, kaninong doktrina yung pagbabawal ng lamang kati, yung total abstinence sa flesh meat? Okay, salamat kapatid sa pagbanggit ng katanungan. Maganda po ito mga kapatid na atin pong himay-himayin yung kahalagahan ng talatang ito. Dito po sa 1 Timoteo, Kapitulo 4. Kasi, partner, pag binasa kasi doon sa dating Biblia, ang dating Biblia, ginamit doon yung salitang lamang kati. So, doon sila nakapokus. Kaya pinagbibintangan tayo mga Seventh Adventist na tayo daw yung may aral lang demonyo. At pinagbabawal pa daw di umano natin yung pag-aasawa. So, wala muna akong babanggitin dito kapatid na din na relihiyon. Gusto kong i-challenge itong ating mga manonood, lalo na yung mga hindi natin kapatid sa panampalataya. Pansinin nila itong palatandaan kung sino ba talaga ito. Kapatid na Denma at mga kapatid, pasimulan natin yung talata muna sa talatang 1. Babasahin ko ito ba Denma sa sa Magandang Balita Biblia. Kasi napakaganda dito yung pagkakasabi. Kahit sa sa ang Biblia, maganda din po ang pagkakasabi mga kapatid. Sabi dito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. So meron dito binabanggit, yung mga ilan. Ano dito yung mga ilan? Tatalikuran nila yung pananampalataya. Yung ilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, naliwanagan na sila po ay umalis sa pananampalataya. Sa anong paraan kaya sila umalis mga kapatid? Ano kaya yung dahilan? Pagpatuloy natin. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng demonyo. Ano kaya ito yung katuruan? Mga kapatid, sabi sa talatang 2, ang katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Verse 3, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. So wala na po dito yung salitang lamang kati. Ano sabi dito? Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kainin may pagpapasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. So hindi po dito mga kapatid, akatarton, Denmark. Broma nga dito yung nakalagay. Malilinis na hayop yung kanilang ipinagbabawal, mga kapatid. Na itong mga pagkain ito ay dapat kainin. Nilikha ng Diyos upang kainin may pagpapasalamat. So ang tanong, Seventh Adventist ba ang may ganitong uri ng doktrina o teaching mga kapatid? Hindi po. Ang meron pong ganitong katuruan ay ito po yung mga katuruan ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Sang-ayon doon sa versikulo 2 mga kapatid. At sa versikulo 1, ito po ay katuruan ng demonyo. Mga kapatid. Nako. Nakakatakot ito ba din na? Kaya pala yung total abstinence ng meat, aral pala ng demonyo. Nako mga kapatid yung ating sister, Emily sa Kaunlaran, kapatid, kung ikaw ay nanonood, hindi namin sinasabi na ikaw ay sumusunod sa aral ng demonyo Pero, siyempre, we cannot judge the testimony of those Adventists na nagpo-promote ng vegetarianism. Wala tayong sinasabi ganon. Ang sinasabi natin, yung doktrina na dala ng mga extremist, yung mga nagsasabi na it's a test of fellowship, na hindi ka na daw SDA o hindi ka rin daw maliligtas kung hindi ka vegetarianism. Kasi gospel daw yun yung vegetarianism, it's a gospel. Remember mga kapatid, tayo ay naligtas sa ating palataya kay Jesus. Hindi ho sa pagkain ng gulay. Okay? So, mga kapatid, katulad po nito,
Gusto ko pong ipakita sa inyo, ang vegetarianism ay hindi po applicable sa lahat ng tao. No? Sabi po dito sa Fruitage of Spiritual Gifts, volume Spiritual Gifts, page 313. Ang sabi dito, the health work suffers suffers and negates nor extremes. No, he do not believe. He do not believe. Sabi dito, for ang sabi dito, for ayan, to live off meat unless he can get proper substitution for it. No? Ayan. So, eto mga kapatid dito, mabasa natin sa Sulat ni Mrs. White. Kapag ka ikaw ay nag-vegetarianism, you have, no, kailangan mo ng substitution, kapalit. Kasi mga kapatid, halimbawa, hindi ka kumain ng karne. Ito yan eh. Si Daniel daw, hindi daw kumain ng karne. Ano yung isda? Karne din po yun. Karne po ng isda yun. Ako po ay natatawa na lang eh. Doon sa mga nagsasabing yung mga lingkod daw ng Diyos, kahit na yung mga propeta, hindi kumakain ng karne. Eh natatawa nga po ko eh, kasi si Kristo, si Daniel, kumain ng isda. Eh karne po yun eh. Ano po tawag mo doon? Oh. Di ba, kapatid na Mark, ano ba tawag doon sa kinukurot-kurot sa isda? Di ba karne? Karne yun eh. Oh, karne yun. Oh. So ayan oh. Testimonies for the Church. Volume 9, no? Page 139, no? We do not work out any precise law to be followed on the diet. Sabi ni Mrs. White, wala tayong sinusunod na kahit anong law, batas, pagdating sa diet. Wala. So sino ang mas tama? Yung extremist na Adventist o si Ellen White? Hindi kayo nakikinig kay Ellen White eh. Diba? Ang sabi ni Mrs. White, ulitin ko, we do not work out of any precise law to be followed in the diet. Wala tayong sinusunod na batas patungkol sa diet. Wala. Ang Biblia ba? Ito tanong ko eh, kay partner Mark. Siyempre sa pagbabasa mo, naging layman ka. Ano ba, nagpo-crusade ka, di ba? Sa crusade, tinatalakay din yung health, di ba? Sa crusade ba? O kahit sa Bible na lang, sige sa Bible. Meron bang batas sa Bible nagsiset na dapat ito lang kainin ng tao? Alam ko meron eh. Pero kasama ba doon na sinasabi na gulay lang ang kakainin? Hindi kasama karne. Meron ba? Wala namang kapatid. Wala namang kapatid binanggit, kapatid, sa banal na kasulatan. Na gulay lang ang kakainin. Opo, wala din. Wala po. So may kalayaan po ang tao na kumain din po ng malilinis na hayop. Ang ipinagbabawal lang po mga kapatid ng Panginoon ay kumain tayo ng karumal-dumal. O yung tinatawag nating akatarton. Karumal-dumal po. Yung marumi din na tinatawag nating koinon. Yun ang ipinagbabawal ng ating Panginoon. Ayan, yung panay kain ng baboy, ng seafoods, yan, bawal yan. Okay. So, wag tayong matigas sa ulo kasi ginagamit yung si Mrs. White. Ito din ang gagamitin namin si Mrs. White, yung sulat ni Mrs. White. Ngayon, ito isipin ninyo. Pag nagka-kontra-kontra, pag nagkaroon ng kontrahan sa sulat ni Mrs. White, sino mali? Kayo o si Mrs. White? Panigurado kayo. Kayong mga extremist Adventists. No? Sabi ng dalawang elder na tumayo doon sa church na nakaraan natin pinaglingkuran, partner, debatable topic daw itong vegetarianism. Debatable.
No? Para sa akin, hindi. Para sa akin, hindi. Kasi, yung ating Baka, kaligtasan, baka sila lang kapatid. Baka sila lang ang debate, baka sila lang ang nagsabing debatable text daw yung vegetarianism. kaya nga, o di ba sa ating pagliliman, halimbawa ikaw kapatid, di ba recently nag-crusade ka nga, nababanggit nga natin. Nag-crusade ka. Paano mo ipinangaral na ang isang tao maliligtas? Kailangan ba siya umanib sa Adventist? Kailangan niya bang kumain ng gulay at bumalik sa original diet para maligtas? Paano ba yung pangangaral mo ng salvation? Noong lalong-lalo na yung pinakahuling gabi ng crusade, alam ko yan eh. Pinakahuling gabi ng crusade yan eh. Pagdating kasi mga kapatid sa salvation is very common na ito sa atin kung sa paanong paraan tayo naka-receive ng biyaya at habag ng ating pong Panginoon. So pinakasimple mga kapatid na binabanggit, kung papansinin po natin ang Epeso, ito, gagamit tayo ng talata Brother Denmar, magsalita dito ng walang batayan eh. So, babanggitin natin ito. Dito po tayo sa talatang 8 mga kapatid, Epeso Kapitulo 2, talatang 8, mga kapatid, ganito po ang pahayag. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos o sa lumang salin ay biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So ano daw po yung kaloob ng Diyos? Yung biyaya mga kapatid. At ano yung gagawin natin? Dapat tayong sumampalataya sa Panginoon. Yun po mga kapatid ang key, mga kapatid, para tayo ay makarating sa kaligtasan na iniaalok sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, yung John 3:16, simple doon ang binabanggit ng ating Panginoon na ang sabi, ang sino mang sumampalataya doon sa bugtong na anak na ipinagkaloob ng Ama ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po ang ating paniniwala, Brother Dedmar. Hindi po sa pagkain ang kaharian ng langit, mga kapatid. Bagaman ang pag-iingat sa ating katawan at ang tinatawag natin mga kapatid na pagsunod sa tinatawag nating dietary do mga kapatid na nagiging bahagi din doon yung tinatawag nating pagkain ng gulay, mga kapatid. Pero take note mga kapatid, hindi sa pagkain tayo maliligtas, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. At yung pag-iingat natin sa dietary lo mga kapatid ay yun lamang po mga kapatid ay bunga ng pagkaligtas sa atin ng ating Panginoon. So yun po ang ating sagot doon, Brother Denmark. Ugnay yun sa ating doktrina. Akala ko naman, partner, God so loved the world. For God so loved the world that He sent His only begotten Son. That whosoever become vegetarianism, wala eh. Whosoever become vegetarianism, wala eh. Believe ang doon eh. Sino mang sumampalataya eh. Yun talaga ang proseso ng kaligtasan para sa atin. May gagawin tayo eh. Hindi yung katulad na binabanggit dito kasi ginagamit nila din yung 9 eh. Isingit lang natin ito, Brother Denmar, yung gawa dito. Hindi naman po dito yung gawa na yung act natin para tayo ay sumunod sa sa 10 utos ng ating Panginoon. At sa iba pang mga bahagi ng kautusan ng ating Panginoon na nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon na sundin. Ang tinutukoy kasi dito yung salvation by work eh. Sa talatang 9 ng Efeso 2:9 po, yung binabanggit ko. So gusto ko lang ipunto. At yung binabanggit natin na may kalakip na gawa, yung pananampalataya, ay nakalagay po yun sa Santiago 2:17. Kaya mahalaga din pa rin, Brother Denmark, kasi yung pananampalataya ay, po yun eh, may action word doon, action word yun, Brother Denmark eh, kung hindi ako nakakamali eh. Yung pananampalataya. Hindi lang naman, pag ikaw may pananampalataya, ay dapat kumilos ka. Di ba, Brother Denmark? May pagkilos yun eh, na binabanggit. At yun na po mga kapatid, yung yung pinagpapatuloy natin, yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi upang maligtas, kundi upang, maipahayag natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Yun po mga kapatid yung natin, tungkol sa tinatawag nating salvation mga kapatid. At yung
ating gagawin matapos tayo maligtas? Ang vegetarianism po, para sa kaalaman ng lahat, according kay Mrs. White, hindi ito absolute. Ano yung sinasabi nating absolute? Hindi ito applicable sa lahat, hindi ito applicable sa lahat ng panahon, at hindi ito applicable, mga kapatid, palagi. It is not absolute. Basahin natin. Counsel and Diets on Food, page 394. No? When I could not attain the food I needed, I have sometimes eaten a little meat, but I am becoming more and more afraid of it. No? Attaining. No? Ang sabi dito ni Mrs. White, sometimes eaten a little meat. Si Mrs. White pala, kumakain pala ng karne. So para sa mga extremist, si Mrs. White pala, hindi na pala SDA at hindi na maliligtas kasi kumakain ng karne. Paano ito? Di ba? Paano to? May isa pa. No, Testimonies for the Church, Volume 9, page 139. She never at any time even remotely suggested such an extreme stance. Extreme nga kasi. No? Sabi dito, instead, she recognized that a strict vegetarianism was not a practical practice, possibility at all parts of the world. Halimbawa, matira ka sa Antarctica. Halimbawa lang naman halimbawa natira ka sa Antarctica. Tanong, may mapagtataniman ba ng gulay doon? Kasi syempre, ang sabi, lahat yung ebanghelyo ay dapat maipangaral sa lahat ng bahagi ng mundo at darating na si Kristo. So ibig sabihin, kasama pati Antarctica, kailangan mararating. Ang tanong natin ito, sa Antarctica ba, dun sa nagyayelong lupa ng Antarctica, may mapagtataniman ka ba ng gulay? Wala eh. So ibig sabihin, yung mga taga-Antarctica hindi maliligtas. Lulubog. Di ba? Mga kapatid, isipin nyo man lang ito, no? Na mayroong mga katulad niyan, nakatira sa Africa. Desierto yan, saan ka magtatanim ng gulay yan? Mga kapatid, minsan, isipin natin, yung sinasabi ni Mrs. White, it is not applicable to all parts of the world. No? Ayan. Sabi niya pa, no? Council of Diets on Foods, page 338. No? Could we know that the animals were in perfect health? I would recommend that the people eat meat flesh, no? Than large quantities of milk and eggs. Yan ayan. Sinasabi ni Mrs. White, i-recommenda niya kumain tayo ng malaking porsyento ng karne kaysa kumain o uminom ng gatas at kumain ng itlog. Tanong, mag-comment nga, sino ba yung Adventista kumakain dito ng itlog? No? Pinirito man or boiled, no? At naggagatas. Sino pa ba yung Adventista may gatas pa sa labi? Sino ba? So paano ito? No? Isa pa. Manuscript Releases number 852, no? Ellen White keep in no secret that the most difficult circumstances, or after she traveled, or when she entertained in her what you call that? In her trance, she ate some flesh. Okay? So kumakain talaga siya ng flesh, mga kapatid. No? Isa pa, Councils of Diets and Foods in page 487. Sabi dito, at once cut meat out of my bill
my bill. After that, I saw at times place where I was compelled to eat a little meat. No, kumakain talaga si Mrs. White ng meat eh. Kayo talaga oh. So, kayo ito rin na Adventist, kumakain kayo ng karne. Kasi yung propeta mismo, kumakain din ng karne. Oh, di ba? Oh. So mga kapatid, no? Sabi nga ni Mrs. White eh, Manuscript Releases Volume 14, no? Page 315. Sabi dito, ganito. Oh. We had a quarter of a version cook and sifting, no? It is under it is a tender as a chicken. We all enjoyed it very much. There is a plenty, plenty in the market. No? So mga kapatid, tingnan ninyo, pati manok, kinakain ni Mrs. White. Oh. So, eto tanong. Ito ba mga pinagbababasa natin? Tama ba ito o mali? Si partner na lang ang tanongin natin para may kausap tayo. No? Kasi wala, yung mga kapatiran nating offshoots, tiyak ako hindi yan sasagot. Okay. Tanongin natin si partner. Partner, ito ba? Yung sinabi ni Mrs. White na siya'y kumakain ng flesh at hindi niya nire-recommenda na uminom ng gatas at kumain ng itlog. Ito ba mostly nagagawa natin? Ano ba masasabi mo dyan? Kasi si Mrs. White pala, hindi na pala SDA o hindi na pala maliligtas kasi kumakain pala siya ng flesh meat. Ano ba sasabi mo dyan? Katulad nga po mga kapatid ng patuloy nating sinasabi dito, Brother Denmark, na hindi ko mo kumakain ng karne o umiinom ng gatas o kumakain din ng itlog ay sasabihin natin hindi na Seventh-day Adventist. Hindi po ganun mga kapatid. So tandaan po natin mga kapatid na pinag-uutos po mga kapatid ng ating Panginoon, mga kapatid, na ingatan ang ating katawan. Nandiyan po mga kapatid, kumakain din tayo ng gulay, mga kapatid. Kumakain tayo ng karne, mga kapatid, na ipinag-uutos ng ating Panginoon na pwedeng kainin doon sa mga malilinis. Huwag po tayo mga kapatid humusga doon sa mga sa mga kumakain, mga kapatid, ng ng karne na malilinis, mga kapatid. Ulitin po natin, hindi po yun wala po siyang connection po sa salvation po natin, mga kapatid, yung patungkol po sa vegetarianism. Ako po, Brother Denmar, gusto ko din mag-share, Brother Denmar, kasi mostly ang mga naman dito ay practical naman eh. Practical sa natin. Ako, mga kapatid, hanggat maaari ay talagang gulay at prutas ang kinakain ko, lalo na pagdating sa tahanan. Occasionally, o kaya sa pag nagbibisita din ako sa mga churches, sa mga may okasyon sa mga kapatiran natin, ay doon nakakakain talaga ako, mga kapatid, ng ng itlog, ng karne, pero hindi po siyang palagi. Bihira lang po mga kapatid. Sa akin nga po mga kapatid na karanasan ay talagang lang po, 2 beses o 1 beses ng isang linggo, ako po kumakain ng ng karne at yung mga dairy products, mga kapatid, na tinatawag natin. Kaya po mga kapatid, huwag po tayong magsihatol doon sa mga kapatid natin na ang kanilang pagkain po mga kapatid ay may itlog pa, may gatas, or anything mga kapatid na kaninang binanggit doon sa aklat ni Mrs. White. Hindi po tayo Diyos mga kapatid para tulad sila mga kapatid pero tandaan po natin mga kapatid, ulitin ko po, na mahalaga pa rin na kumain tayo ng gulay. Pero wag po nating iisipin at magiging tawag dito ba din, ipapangaral pa natin, ituturo pa sa mga tao na kapag hindi ka nag-vegetarian ay hindi ka maliligtas. So kahit po sa aklat po ni Mrs. White ay wala pong ganoon pong binanggit, Brother Denmark. Kasi ako din ay palabasa din po ako ng aklat ni Mrs. White. Mamaya gusto ko din itong basahin, Brother Denmark, kasi minsan ay ginagamit nila itong talata dito sa Dallas-Lea Events na sinipi nila sa Councils of Health. Babanggitin natin ito. Dahan-dahan nilang
Kasi ginagamit nila itong patuto na yung vegetarian lang daw ang ililigtas si Kristo Pero hindi nila inunawa kung ano yung konteksto ng talata. Kaya nga tama yung sinabi kanina ni Brother Denmar na ang SOP o Spirit of Prophecy na sinulat po ni kapatid na Ellen White, tulad po ng pag-aaral po ng Biblia, ay may konteksto po ito. Dapat natin itong sundan. Di ba, partner? Para maunawaan natin yung kahulugan o liwanag ng nakasulat po, mga kapatid. Pero tandaan po natin ang Spirit of Prophecy, secondary reference po yan. Ang primary reference natin, Bible. Katulad ng sinasabi kanina ni kapatid Denmark. So kung ito ay mamakapati na ng ating kapatid, babasahin ko na po ito para mapag-usapan din natin kapatid. Itong binabanggit dito sa Councils on Health, page 450. Ano, okay lang ba kapatid Denmark? Basahin ko na ito. Actually, partner, yan yung sinasabi ng ating isang kapatid sa kaunlaran. Ay kasali daw sa last day events yung vegetarianism. Kumbaga, it's a test para malaman kung sino daw ang Adventist, ganyan. So, ibig sabihin, yung impending conflict, it's not about Saturday and Sunday. It's about vegetarianism and not vegetarianism. Parang lumalabas Parang minamali na yung doktrina natin. So, linawin nga natin yan, partner. Wala si Buddy Denmark sa ano. Buddy Denmark, naputol ka kanina. Ayun. Basahin mo nga yan, partner, sa yung sinasabi mo para ma-discuss natin. Kasi yan yung sinasabi nila na impending conflict yung last day events na vegetarian versus not vegetarianism. So hindi na Sabbath and Sunday pala ang impending conflict, no? So, kailangan maging malinaw pala sa yan. Opo, tama ito. Sige, basahin ko po mga kapatid. Kanina kasi naputo si Buddy Denmark kaya hindi muna ako nagsalita. Itong ginagamit nila Buddy Denmark, mga kapatid, sa The Last Day Events ay sa Tagalog, nasa page 90 po ito. At ang ano po nito, ang chapter po nito mga kapatid ay... Sandali lang po mga kapatid. Silipin natin. Ito po ay nasa chapter 6 ng tinatawag nating pamumuhay at mga gawain ng nalabi. At yung subtopic dito mga kapatid ay pinag-uusapan pagbalik sa original na pagkain. Sa unang reference mga kapatid dito sa Councils on Health, page 450, na sinulat po noong 1890, ganito po ang pahayag. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang ibalik tayo dahan-dahan sa orihinal na disenyo na ang tao ay dapat mabuhay sa likas na produkto ng lupa. Sa mga naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang pagkain ng karne ay mawawala. Ang karne ay hindi na magiging bahagi ng kanilang pagkain. Dapat natin itong isaisip at pagsikapang matupad. So ito po mga kapatid, Brother Denmark mga kapatid, ay binabanggit dito sa unang pangungusap mga kapatid. Sino ba yung gagawa ng paraan para ibalik tayo dahan-dahan sa kanyang original na disenyo? Na ang tao ay dapat mabuhay sa likas na produkto ng lupa. Panginoon po dito ang binabanggit mga kapatid. So susugan ko po ito ng biblical para makita ninyo na pag pinag-usapan natin yung pagbabagong buhay o yung reformation sa ating buhay ay hindi natin ito mga kapatid, hindi natin sariling lakas o paraan para tayo ay makagawa ng pagbabago sa ating buhay. Kundi ang primary po mga kapatid na gumagawa ng pagbabago sa ating buhay ay ang ating Panginoon mga kapatid. Tayo po ay inuudyukan ng banal na espiritu para gumawa tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So ngayon po mga kapatid,
Dito po mga kapatid, sa Roma, susugan ko ito po. Sabi po sa Roma, Kapitulo 12. Ang talata po mga kapatid ay talatang 2 mga kapatid. Pasimulan ko po mga kapatid, tama, 2 mga kapatid. Sabi dito, basahin ko po sa salin po ng magandang balita Biblia. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ito kasi yung point dito, Brother Denmar eh. Binibigyan kasi nila ito ng maling interpretation eh. Tapos ang conclusion nila dito, pag hindi ka vegetarian, hindi ka maliligtas. Kasi doon daw sa langit, yung mga niligtas, hindi nakakain ng karne. Ganun yun. So, wag po tayong maging excited mga kapatid sa mga possible na mangyari. Okay, doon nga, tama sa langit, hindi na po ipapahintulot ng Panginoon na kumain ng karne, mga kapatid. Wala tayo doong tutol, mga kapatid. Pero ito ang tatandaan nyo, dito sa lupa, mga kapatid, kaya nga may investigative judgment eh. Ang Panginoon ang nahatol sa atin. Huwag tayong hahatol, mga kapatid, sa sino man, mga kapatid. Kaya, dito po binabanggit, ang Diyos po ang gagawa ng paraan para mawala sa isipan natin yung pagkain po mga kapatid ng karne mga kapatid. Pero mga kapatid, sa ating pong personal na pamumuhay, mapapansin nyo po ito, katulad nga po ng aming pamumuhay ni Brother Denmar, vegetarian po kami. Bagaman kumakain kami ng kaunting karne occasionally at isda, pero mga kapatid, lamang pa rin sa aming buhay ang gulay. At majority ng mga Adventist, ganyan din Brother Denmar eh. Kaya nga naalala ko yung yung speech ni ni Bato de la Rosa ni Senator doon sa MBC. Sabi niya, hanga ako sa mga Adventist kasi kayo ang may health conscious kayo. Di ba? Ang ganda pakinggan mga kapatid. Ganun kabuti ang ating iglesia, kaganito mga kapatid. Sige partner, ikaw naman po partner. At saka yung kay, may sabi ka pa yung kay Doc Willie Ong, yung sabi niya, ang mga mahaba ang buhay ng Adventist. Yes, totoo kasi yun. Health living. Tama po yun mga kapatid. Kaya po, nakaka-proud po mga kapatid. Kung doon nga dati ba din sa ating pinanggalingan na iglesia, kinararangal ko ako'y maging iglesia ni Cristo. Hindi ba dapat tayong maging proud na tayo ay maging isang kabahagi ng tunay na iglesia ng ating Panginoon? Di ba? Yeah. Saan ka pa? Sige partner, gusto ko naman na ikaw naman magbigay ng kaunting paliwanag tungkol dito sa ating binasa. Tignan ninyo mga kapatid, dagat po, sususugan natin yung sinabi ng ating partner. Dito sa Mateo, dito po sa Mateo 15, Kapitulo 15, versikulo 36, ganito ang ating mababasa. At kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda, at ito'y pinagpasalamat at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. Kita po ninyo, ang ating Panginoon Kristo, kumain ng tinapay, kumain ng isda. Hindi naman po gulay ito Kaya nga, may karne ng isda. Katulad niyan, halimbawa mga kapatid, i-reveal ko sa inyo ang aking personal experience. Bago tayo tumungtong dito sa ere kanina, ang ulam, paksiw. At yung paksiw mga kapatid, syempre, automatic ang sahog niyan, isda. Di ba? Isda ang niyan ang sahog niyan. So ako ba, hindi na ako Adventist? Di ba? So ako ba, hindi na maliligtas? Di ba? Hindi, mga kapatid. Wala po sa pagkain yan, mga kapatid. No? Isa pa, Lucas 24, Kapitulo 24, versikulo 42. At ibinigay nila siya ng isang putol na isdang inihaw at kanyang inabot yun at kumain sa harap nila.
O, kita po ninyo, hindi lang basta isda, inihaw pa. Ay talaga naman ang Panginoon-Kristo, no? Ibig sabihin, yung ating Panginoon-Kristo mismo, kumakain, pinapractice niya mismo. O, yung mga alagad, no? Lucas, Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang 8. Sabi niya ganito, at nagsipanitili sila sa bahay ding iyon, no? Na na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang mga gayon ay nararapat sa kanyang kaupahan. Huwag kang magpalipat-lipat ng bahay-bahay at sa alinmang bayan na iyong pasukin at kayo'y tanggapin, ay kainin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. Halimbawa mga kapatid, kahapon sa kaunlaran, eto na lang, nakikinig ang ating elders. Yung sa kaunlaran church, merong pang-vegetarian. Habang kumakain kami, nagtanong yung elder, bro, gusto ba ng manok? Syempre, kung walang itanong, ilapag mo na dyan. Kasi kung ano yung binigay ng church, kakainin natin. Ibig ba sabihin, yung buong kaunlaran church na kumakain ng manok, hindi na Adventist, hindi na maliligtas. Naku, malaki hong away yan pagka ganyan. Yung pag-uhusga ninyo na masyadong extreme, mga kapatid. Diba? Ito, Biblia na ito mismo. Sabi, kainin ninyo anuman, ang ihain sa inyo. Ito, tanong, para sa mga na nakadalo sa MBC. Sure ako. Sure ako, may nagbaon ng adobo na manok. Dahil, yan ay lakad na, kumbaga, pag maglalakad ka ng ganyan, hindi ka na magluluto kasi kung magluluto ka pa, matagal. So, yung mga programang ganyan, kailangan yun yung pagkain ready to eat. So, adobo, di ba? So, hindi pa pwedeng wala. Kasi kung mali ako, kasi alam niyo mga kapatid, may nagbalita sa akin na kapatid na kumain ng adobo, habang sinadya sa MPC. So, reputed ulit. Bakit? Mga kapatid, kayo mismo tayo, kahit sabihin natin yan, born Adventist yan, yung nag-ano sa akin, born Adventist. Ang kanyang parents ay Adventist na. So, kung mali pala, bakit hindi man lang sinaway ng magulang? Baka nga yung magulang pa ang naghain Di ba? So, ayon dito, sa Biblia, mga kapatid, ayon dito sa Biblia mismo, ang ating Panginoon at mga apostol, kumain ng karne ng isda. Karne pa rin yun. Tama ba ako, kapatid na Mark? Kumain pa rin ang ating Panginoon ng isda. Inihaw pa nga Kaya ito, reputed na. Napakaliwanag naman natin. Sige, partner. Sabi ko partner, ay napakaliwanag naman sa talata. Hindi na kailangan pang tutulan. Di ba? Hindi na matututulan halimbawa, isa pa. Puntahan natin yung sulat ni Mrs. White. Let no one think himself a criterion for all, that everyone must do exactly as he does. Council on Health, page 136. So sabi ni Mrs. White, let no one thinks himself a criterion for all. Huwag nating sabihin na porke kapatid, ang ganda ng buhay ko nung ako'y naging vegetarian, alam mo, wala na ako sakit. Na malusog ako, ganyan. So sabi ni Mrs. White, huwag niyong gawing criteria ang inyong sarili sa lahat. Dahil kapag ito'y ginawa ninyong mga kapatid, ito'y pagmamapuri sa sarili. Ito po ay tahasang pagyayabang na dahil ginawa ko ito, naging malusog ako, naging healthy ako. Tahasan pong pagyayabang ito at inilalagay niyo po ang inyong sarili na nasa itaas ng iba.
na porke kayo ay vegetarian, tama na yung ginagawa ninyo. Hindi po, huwag niyo pong gagawing criterion o criteria ang vegetarianism laban sa iba. Ang sabi pa ni Mrs. White, sa The Ministry of Healing, page 336, the diet reform should be progressive. Hindi po ito agad. Okay? It should be progressive. Ibig sabihin, nagpo-progress. Ano nga ulit yung binasa mo, mga kapatid na Mark kanina? Ano sabi? Narinig ko kanina yun eh. Na dahan-dahan tayong ibinabalik ng Panginoon. Hindi agad-agad. Ano nga sabi diyan, kapatid na Mark? Basahin mo nga ulit yan. Ang sabi po dito mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang ibalik tayo dahan-dahan sa kanya po na disenyo. Oh, Na ang tao ay dapat mabuhay sa dahan-dahan. likas na produkto ng lupa. Dahan-dahan po. Hindi po biglaan mga kapatid. Hindi naman pala eh. Dahan-dahan. Kaya nga may kata si Sarah J. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ah. Dahan-dahan lang. Kasi, alam niyo mga kapatid, ito yan eh. Alam niyo, nitong mga nakaraan, bago magsabat, napilay po ang inyong lingkod. Bakit? Panay kain ng buko, ng saging, ng pakwan. Puro puro prutas eh. Napilay ako. Ngayon, ang sabi ng doktor, nadali daw ng fructose. Yung fructose, mga kapatid, nakukuha yan sa prutas. Pag nasobrahan ka pala, yung ating sustansya, instead na makakatulong yun sa metabolism mo or sa hygiene mo or sa sa katawan natin, instead na makatulong siya, nakaka-damage siya kasi yung kinakailangan nutrients ng ating katawan from the flesh meat ay hindi natin namimit, no? Hindi natin siya nasasatisfy, no? So ayun yung nangyari sa akin, mabuti meron pang gamot na na-take para doon, So, kaya nga po tayo nakapaglingkod sa ating iglesia. Kaya po, kapag tayo ay sumubra at nagkaroon ng pagkakamali sa application ng payo ni Mrs. White, lahat po nagsobra masama. Di ba? Tama, partner? Oo, tama kapatid. Tama yun. Okay. So, lahat ng sobra ay mali. Kailangan moderate lang. Okay. Sabi ni Mrs. White, Testimonies for the Church, Volume 9, page 138. We do not work out for any precise law to be followed on the diet. Kanina binasa na natin ito. Counsels on Diet and Foods on page 176. No one should criticize others because their practice is not in all things in harmony with his hours. Ang sabi ni Mrs. White, huwag tayong mag-criticize ng iba na hindi namumuhay sa ating sariling pamantayan, sa ating ginagawa. Huwag tayong mamintas. So si Mrs. White na mismo nagsabi, mga kapatid, huwag na tayong pumatol. Ano pa? Counsel on Diets and Foods, page 295. You are not to make prescription that flesh meat shall never be eaten. You should educate your mind. So, ayan, talagang prangkahan magsalita si Mrs. White. Dapat maging edukado tayo na walang sino man ang dapat mag-prescribe na hindi dapat kainin ang flesh meat. Wala po, kahit si Mrs. White, hindi niya po sinabi na bawal eh. Okay. Dito pa, isa pa, mga kapatid, dito sa Counsels in Diets and Foods on page 395, sabi niya dito, you are to make no prescription. So, ulitin ko yung aking binasa kanina. That the flesh meat shall not be eaten. You should educate your mind and let the light shine on every individual conscience to awaken in regards to self-preservation and self-purity from every perverted appetite.
Yan. So mga kapatid, base ito sa conscience natin. Kung tayo ay hindi kakain ng karne or kakain ng karne, tandaan nyo, walang sinuman nagpe-prescribe na hindi tayo kumain ng karne. Dahil kung meron man, no, alam kasi ni Mrs. White na hindi pwedeng magpre-prescribe ng no eating of flesh meat dahil yan po ay aral ng demonyo. Di ba, partner? Kapag ka ipinagbawal nyo na ang pagkain sa lamang kati, yan ay aral ng demonyo. Yan. So nakakatakot po yan. Pagka ngayon po, sinunodin nyo, gulay lang, pinagbabawal nyo yung flesh meat, yan po ay aral ng demonyo. No? So ano ba masabi mo, partner? May masasabi ka pa ba sa ating issue? Gusto ko sanang idagdag pa ito, partner, kasi baka sabihin ng iba natin mga kapatid, aba, kasi dito sa page 90, Brother Denmar, at mga kapatid, ng The Last Day Events, ay meron pa ditong isang reference. Dalawa kasi ito eh. Itong The Review and Herald, Mayo 27, 1902. So babasahin ko lang ito kapatid at pag-usapan lang natin ito ng kaunti para mabigyan natin ng linaw ang punto sa konteksto ng talatang ito. Ang sabi dito, bilang pagpapatuloy po kanina sa binasa kong Councils of Health, page 450 noong 1890, ito po mga kapatid sa The Review Herald naman ang babasahin ko. May 27, 1902. Malaking pagbabago ang dapat makita sa mga taong nag-aangking naghihintay sa malapit ng pagbabalik ni Kristo. Ang reforma ng kalusugan ay dapat gumawa ng pagbabago na hindi pa nagawa nito. Mayroong mga nararapat na gising sa panganib ng pagkain ng karne. Ang patuloy pang kumakain ng karne ng hayop. Sa gayon ay isinasapanganib ang pisikal, mental at spiritual na kalusugan. Marami ang hindi lubusang nahikayat tungkol sa pagkain ng karne ay hihiwalay sa pagiging bayan ng Diyos. So, ito babade din mag dito sa huling punto kasi ito yung nakita kong may magandang punto kasi dito si Mrs. White eh. Nag-relay lang kasi sila doon sa middle part of the text na ginamit nila eh. Oo. Pero dito sa pangwakas na pananalita ni Mrs. White sa talata, sa Review ni Herald, sabi dito, marami ang hindi lubusang nahikayat tungkol sa pagkain ng karne ay hihiwalay sa pagiging bayan ng Diyos. So para sa iyo kapatid, ano kaya ang punto dito? Kasi ano eh, in my understanding ay tinutukoy nito yung offshoot eh. Sila yung lumabas eh. Hindi sila nahikayat eh. Tungkol doon sa bagay yun eh. Sige nga partner, ano mo nga ito partner? Ano kaya yung ano dito? Yung context. Kung ating titignan yung context diyan, alam niyo mga kapatid, no? Kasi baka sabihin nila, iniiwasan natin ito eh. Tama naman na ito partner, tama naman na yung pagbabalik sa original diet, no? Kasama yan mga kapatid, no? Kasama yan sa ating practice. Ulitin natin mga kapatid, no? Uulitin lang natin yung ating sagot. No, katulad niya na hindi natin basis ng doktrina si Ellen White, no? Ang Biblia, mga kapatid, hindi na nagkukulang. Basahin natin. Isaiah 34, Kapitulo 34, versikulo 16. Bago tayo puntahan natin yung quote na yan, ha? Sabi dito, inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon. Atin yung basahin. Kahit sa mga ito, hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama sapagkat inutos ng aking bibig at pinisan sila ng aking espiritu, no? Balikan natin yung quote, no? May gusto kong idiin diyan sa quote na yan, kapatid na Mark. Pakiulit mo nga ng basa. Ididiin natin, kita mo. Simula partner? Simula. Ibasahin mo ulit. Okay, sige. Sabi ko dito,
Malaking pagbabago ang dapat makita sa mga taong nag-aangking, naghihintay sa malapit ng pagbabalik ni Kristo. Ang reforma sa kalusugan ay dapat gumawa ng pagbabago na hindi pa nagagawa nito. Mayroong mga nararapat na gising sa panganib ng pagkain ng karne. Ang patuloy pang kumakain ng karne ng hayop, sa gayon ay isinasapanganib ang pisikal, mental at spiritual na kalusugan. Marami ang hindi lubusang nahikayat tungkol sa pagkain ng karne ay hihiwalay sa pagiging bayan ng Diyos. Ito Pero yun, mga ito. Pansinin po ninyo yung binanggit sa unang sentence. Ano ang sabi? Mga nagsasabi na sila ay naghihintay sa Panginoon. Mga nagkiklaim, mga nag-aakala na sila ay naghihintay sa Panginoon. Sino ho ang nagsabi niyan? Di sila. Ayan po ang context yan. Hindi po natin aral yan. Aral po yan ng mga nag-aakala na sila'y naghihintay sa Panginoon. Dahil marami nga po talagang Adventist na extremist na gusto magbago. No? At kung sino mang hindi lumayo sa pagkain ng lamang kati, no, ay hindi siya magiging kabilang sa bayan ng Diyos. Yan ang kanilang doktrina. Yan po ang context niyan, mga kapatid. Kaya po kita ninyo, punta natin yung question on doctrine, page 89. No? That we do not regard the writings of Ellen White as an addition to the sacred canon of the Scripture. So maliwanag, mga kapatid, kahit na ano pang sabihin nila, yang sulat ni Ellen White, hindi yan doktrina. Again, mga kapatid, walang nagbabawal sa atin na kumain ng lamang kati. Kahit yung kahit yung binasa ni partner, wala tayong mababasang pagbabawal diyan. Ang sabi, makaka-apekto daw sa ating spiritual. Babalikan natin yung unang pangungusap, no? Yung unang pangungusap nga, partner, basahin mo nga ulit, no? Ayan daw ay paniniwala ng sino? Basahin mo nga yung unang pangungusap. Ano sabi? malaking pagbabago ang dapat makita sa mga taong nag-aangking, naghihintay sa malapit ng pababalik ni Kristo. So, ginamit yung taong nag-aangking, naghihintay. Nag-aangkin. Mga ano po yan? Mga extremist Adventist. Nag-aangkin sila, mga kapatid, sila po yung nagsasabi niyan. Ang church hindi. Mga kapatid, ang church po hindi po nagsasabi niyan, no? Sila po nagki-claim lang, no? Nag-aakala or yan nga, sabi nga diyan sa binasa ni partner, no? So maliwanag yan po ang context niyan, no? So mga kapatid, no? Yun po yung aking sagot at diyan po sa sinasabi ni partner. Okay? So Brother Mark, ikaw ba? Ano ba ang ano mo diyan? Meron ka pa ba? Meron pa ba tayong bala or ano na? Na kapatid, marami naman tayong nasabi na at I hope ang Holy Spirit ay patuloy na samahan ng ating mga kapatid sa pag-uunawa ng mga kasulatan ng ating Panginoon. Lalo na sa Spirit of Prophecy, kasi kung talagang hindi sasamahan ng pananalangin at pananampalataya sa ating Panginoon, ay maaari po tayong mailigaw sa sarili nating interpretasyon, mga kapatid. Palagi pa rin natin hihingin yung guide ng Holy Spirit. Kasi yung Spirit of Prophecy, ipinasulat niya ng Panginoon kay Mrs. White through the power of the Holy Spirit. Kaya, pag nagbabasa din tayo nito, dapat hingin natin yung power of the Holy Spirit para maunawaan yung Spirit of Prophecy. So, ganun lang po, mga kapatid, kasi. Okay, maraming salamat. No? Okay, so bago tayo magtapos, ay babatiin ko muna yung ating mga viewers dito. Si Brother Oliver.
kung paano basahin yung apelyido niyan. Si Brother Oliver. Sabi niya is, good evening mga kapatid. Okay. Si Brother Pebwin Dalida, nakasama natin sa Advent Biblical International Ministry. Good evening everyone. God bless all. And happy Father's Day sa lahat ng tatay. Ayun. No? So, si Brother Ern, Credible. Ayan. Good evening daw po. Okay. And then, basahin natin yung kapapasok lang, si Wisdom Acacia. I think babae siya. Acacia, no? Okay. So, yan, mga kapatid, no? Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na tayo ay pinagkalooban niya ng karunungan, no? Lahat ng parangal ay sa kanya, mga kapatid. At muli po, pinasasalamatan ko, no, ang lahat ng tao, mga kapatid, mga kakilala, mga kaibigan, no, na bumati sa aking kaarawan, no. Ang aking dalangin lang, mga kapatid, ang aking hiling, gaya ng aking sinabi sa mga taga-Kaunlaran Church, ang aking hiling lang sa aking kaarawan, mga kapatid, ay magsama-sama tayo sa langit, no, na bayan na ipinangako ng Panginoon. Yun lang naman kasi ang tanging goal natin. Wala na tayong ibang bagay na gustong hilingin. Kasi kung may hihilingin tayo dito, temporary yun lang yun eh. It's just a temporary. Pero mga kapatid, kung yung pag-ibig ng Diyos ang ating hihingiin, tiyak mga kapatid, magkakaroon tayo nun. Ano? At para sa mas komprehensibo mga kapatid na pagre-refute sa offshot, nire-recommenda namin, no, yung libro ni kapatid na Johnson, na Reforma sa mga reforms, mga kapatid. So para po sa mga mag-order, pwede nyo ko message, mga kapatid, dito o kaya sa page ng Ayon sa Nasusulat, mga kapatid, itong libro ni Brother Johnson. Okay? So message nyo po ako sa Facebook o kaya itong ating Facebook page, mga kapatid. No? Maraming salamat po. Yung ating libro, i-promote mo na din. Sabihin mo sa mga kapatid na tayo ay gumagawa din. Oo, actually mga kapatid, gumagawa pala tayo ng sagot or depensa sa mga tuligsa, mga kapatid. Malapit na yan at abangan niyo po yan sa tulong ng Panginoon kasi talagang busy kami ni partner sa aming mga buhay. Lalo na yung ating partner, transitioning ngayon ang DepEd from ang pasukan, di ba partner, ginawa nilang August or July, tapos ngayon ibabalik na naman nila ng June. So grabe ang paghahanda ng DepEd ngayon sa school year ngayon, no? So kaya abala yung ating partner. Kayo din ako, mga kapatid, no? Abala tayo sa ating ministry kaya naghayatos muna tayo. So ayan, mga kapatid, no? Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Ayon sa Nasusulat Ministry. Hopefully mga kapatid, makapag-live tayo sa linggo ulit. No? Kasi alam niyo naman, minsan kasi pagod, hindi na tayo nakapagla-live. No? Kaya sa totoo lang, kung magkaroon man kami ng pag-uusap ng aking team, mga kapatid, ililipat natin ng ibang araw. Kaya kung manatili ito sa ganitong schedule, ipapaalam namin sa inyo. No? So sa ngayon, every Sunday tayo, 8 to 9:30 mga kapatid. No? So maraming salamat po. Tiniiwan namin kayo sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Punuin nawa kayo ng pag-ibig at kaawaan at pag-asa sa piling ng ating Diyos. No? At bago tayo magtapos, hinga natin ang ating partner, Brother Mark, para sa kanyang panalangin. Okay? Tayo po manalangin, mga kapatid. Dakila at mabagi naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa patuloy na paggabay sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. At naging maayos, Panginoon, ang talakayan ito. At ito ay sa pamamagitan ng paggabay ng Banal na Anghel at Banal na Espiritu. Panginoon, dalangin po namin na patuloy naming maranasan ng iyo pong pamamatnubay, lalo't higit sa amin pong mga napakinggang mga mensahe, mga talata sa banal na kasulatan,
mga talata galing sa Spirit of Prophecy. Nawa Panginoon na ito po ay magkaroon ng pagkakaisa sa pagkakaunawa ng iyo pong mga salita. At lalo't higit sa mga salita na pinagkatiwala mo sa iyong propetesa na ipinagkaloob sa iglesia pong ito ng lalabing. Nawa Panginoon, ito ay hindi magkaroon ng confusion sa mga kapatid, kundi magkaisa kami sa iisang unawa at sa iisang hatol pagdating sa iyo pong mga kasulatan. At nawa Panginoon na ang pag-ibig at ang kapakumbabaan ang patuloy pong maghari po sa bawat sa amin. Lalo't higit sa mga kapatid namin na mayroong maling pagkaunawa sa iyong mga kasulatan at maging sa Spirit of Prophecy. Dalangin namin, O Diyos, na ang iyo pong pag-uugali ang mahulma sa amin pong mga kapatid na extremist pagdating sa aklat ni Mrs. White. Naway maging pangunahin sa kanilang isipan ng iyong mga salitaan siyang pangunahin na references upang maunawaan namin ang kahalagahan ng kaligtasan. At idinadalangin namin, O Diyos, na ang iyo pong pamamatnubay sa amin sa buong magdamag ang patuloy naming maranasan. Ingatan kami, ilayo sa mga kapahamakan ng buhay, sa mga tao'y masamang kaisipan, at lalo't higit sa mga hayop na makamandag. At nawa Panginoon, sa kinabukasan kami ay pagkalaban muli ng buhay at lakas upang patuloy kami, Panginoon, na magamit sa inyo pong banal na gawain. Pagpalain din, Panginoon, ang programang ito ng ayon sa nasusulat at ang lahat ng binubuo nito, nawa ang mabuting kalusugan ang patuloy pong ipagkaloob sa amin. Si Buddy Denmar, Brother Jason, ganun din ang iyong lingkod at ang isa pa naming kasamahan na si Brother Argonel. At ganun din, Panginoon, ang mga nakikinig ng programa pong ito, patuloy na sumusuporta sa programa pong ito ng ayon sa nasusulat, nawa sila ay patuloy na pagpalain, gabayan ang kanilang pamilya, ganun din ang kanilang paghahanap buhay at ang pag-aaral, Panginoon. Lalo't higit ang pag-aaral ng iyong mga kasulatan. Patawarin kami, Panginoon, kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Ito pong amin nalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.